Welcome sa Wednesday Word. How are you? Kumusta na kayo mga kapatid? So kung kayo po ay may mga sama ng loob sa inyong kapwa, ang gabing ito'y para sa inyo. Sino rito may mga sama ng loob? Mga lihim na sama ng loob. Sino rito may sama ng loob sa kanyang crush at di siya pinapansin? Ha? Alam nyo, sa isang relationship, ang pinakamahirap ay yung magtampo ng hindi niya alam. Pag magtatampo ng hindi niya alam, sayang yung tampo mo. Kailangan pag magtatampo ka, yung alam niya. Sarap-sarap ng tulog niya, ikaw hindi ka makatulog sa inis. Pag magtatampo ka, yung alam niya. Sayang kasi. Well, good evening sa inyo lahat. Ngayong gabi kasi, pag-uusapan natin yung kung paanong sumasama ang loob ng tao. Alam niyo bang si Zelensky, yung president ng Ukraine, ang laki ng sama ng loob niya o tampo niya kay Donald Trump. Sapagkat si Donald Trump ay mayroong kondisyon na hindi niya kayang ibigay. Kakampi nila si Donald Trump sa US paglaban sa Russia. Ngayon, hindi niya maibigay yung demands. Gusto kasi ng Amerika ay makuha niya yung mga minerals ng Ukraine, pero ayaw pumayag ni Zelensky dahil meron siyang magandang dahilan. O hindi ba ang Pilipinas binubuli ng China? Gawa ng sa West Philippine Sea na yan? Kaya ang daming Pinoy ang galit. Napakadaming Pinoy ang galit sa China. Hindi dahil sa sila masamang tao, hindi. Yung nangyayari sa West Philippine Sea na binubuli tayo. So ayaw nila noon. Kahit naman sa work, di ba? Pag binubuli ka sa trabaho, lalo na pag bago ka nagtatrabaho, bago ka sa isang kumpanya, kung minsan kahit yung isang empleyado lang, inuutos-utosan ka rin. Malalaman mo na lang na empleyado rin pala siya. Kaya bandang huli, maiinis ka kasi nga yung mga pambubuli at na nagbibigay sa atin ng sama ng loob, ay kung minsan, napapasin mo kahit sa ang dako. Di ba, nabuli rin tayo ni kuya, nabuli tayo ni ate, di ba? Pero yun ay mga pangmagkakapatid. Ang gusto ko lang sabihin dito kasi, kung minsan yung sama ng loob, yung kung tawagin resentment against someone, sometimes it grows. At pag ito ay lumaki na, kung minsan ay nagdudulot ito ng hindi magandang pakiramdam sa buhay natin. At ang masakit, kung minsan kahit Christian, tinutubuan tayo ng sama ng loob sa ating kapwa Kristiyano, sa ating kapatid din. Kaya ngayong gabi, tingnan natin na paano bang yung sama ng loob o galit sa kapwa ay na-overcome ng pagiging kontento sa buhay bilang Kristiyano. So ang ating tema ngayong gabi ay overcoming resentment with contentment. Yan. Overcoming resentment with contentment. Paano ba na-overcome ng pagiging kontento sa buhay bilang Kristiyano, ha? Ang mga sama ng loob sa buhay. Ulitin ko, ha? Paano napagtatagumpayan ng pagiging kontento sa buhay ang mga sama ng loob sa buhay? So yan ang pag-usapan natin. So if you have your Bible, samahan niyo ako sa book of Philippians, chapter 4. Umpisahan natin yung verses 12 and 13. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Alam ko kung ano ang nararamdaman na nangangailangan, at alam ko rin ang damdamin ng mayroon. I have learned the secret of being content. Yan. Sabi niya, alam ko ang sikreto, natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento in any and every situation. Whether well-fed or hungry, ikaw man ay nagugutom o busog, natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa bawat pagkakataon. Ikaw man ay mayroong pangangailangan o ikaw man ay nasa kagipitan. Sabi niya sa verse 13, I can do all things through Him who gives me strength.
Ang verse 13 dito, siya yung most misquoted verse. Ibig sabihin, siya yung verse na laging namamali ng gamit. Ang sinasabi ni Paul, kaya kong mapagtagumpayan ang bawat pagkakataon. Ano-ano yon? Yung magutom, mabusog, meron man o wala, nasa kasaganaan o kahirapan, kaluwagan o kagipitan. Sabi niya, magagawa ko ang lahat, kaya kong pagtagumpayan dahil kay Kristo Jesus. Yun yung 13. I can do all things through Him who gives me strength. Kinaya ko lahat dahil sa lakas na bigay ni Kristo. Pero tayo, minsan kung saan-saan natin ikinakabit yung verse na yan. Ang ibig sabihin lamang ng verse na yan, na si Kristo ang kakontentuhan ni Paul. Nung dinanas siya ang lahat ng mga yan, ang sabi niya, kinaya ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Ito ay Church of Philippi. Ito ay Philippians. Ang kausap niya ni Paul ay mga kapatid na dating nag-support sa kanyang pagmimisyon, tapos nahinto, tapos binalik nila. Kaya siya yan ay natutuwa rin. Sapagkat ay pagpapatuloy niyang pagmimisyon, kahit nasa loob siya ng kulungan. Kasi ang Book of Philippians was written at the time na si Paul ay nasa loob ng kulungan. At dito ay kanyang kinukomend, pinasasalamatan ang mga taga-Filipos na sa kanilang suporta, sa kabila ng siya ay nakulong, dati niyo ako sinusuportahan, tapos pinabayaan niyo ako. Ngayon sinusuportahan niyo na ako uli. Salamat sa inyo, sabi niya. At ang isa pang issue diyan sa loob ay meron diyang magkapatid na magkagalit, nag-aaway, si Yodia at si Sintike. Itong magkagalit na ito, sabi niya magkasundo na kayo. Sabi niya magkakapatid tayo sa Panginoon. Kaya ito yung sabi ko na ini-encourage niya yung nasa labas ng kulungan. At ang sabi niya, kumbaga kulang na lang sabihin niya, mas magandang alagay niyo dyan, nasa labas kayo, ako nasa kulungan, kaya kayo na magkapatid, magkasundo na kayo. Dito, papakita natin sa inyo na paano yung contentment ay kayang i-overcome yung resentment. Kaya ang Kristiyano nagtatampo sa Diyos, sumasama ang loob sa Diyos, nagagalit sa Diyos, kasi hindi niya kakontentuhan ang Panginoon. Kumbaga si Lord ay hindi niya kasapatan. Kapag si Lord ay kasapatan mo, hindi ka kailanman magtatampo sa Panginoon sapagkat kilala mo si Lord na siyang Diyos mo. Kailan ka ba nakontento? Kaya nga may mga playboy kasi hindi kontento sa isa lang. Kaya nga merong, kahit may asawa na, pumapatol pa rin sa iba kasi nga, ay hindi kontento. Nakikipaglaro sa apoy. Yung iba rin naman, may jowa na, maliligaw pa ng iba. Hahanap pa ng iba. So hindi pa rin kontento. Yung iba, Lord, magkatrabaho lang ako, okay na po yun. Nung nagkatrabaho, Lord, bigyan naman akong cellphone. So binigyan ng cellphone. Lord, bigyan naman ako ng iPhone. Walang kakontentuhan. Tapos nakita niya yung kapitbahay niya bumili ng electric fan. Lord, bigyan ako electric fan. Yung kapitbahay niya bumili ng aircon. Lord, bigyan akong aircon. Lahat na nakikita mo sa kapitbahay mo, gusto mo magkaroon. Yung kapitbahay mo bumili ng electric chair. Lord, bigyan ako electric chair. Gusto mo rin electric chair. Talaga naman, oh. So, ang ibig ko sabihin ay wala tayong contentment. When does contentment start? So, pag nag-umpisa ang contentment, siyempre, ang kapagiging kontento, pagiging sapat, ay na kay Kristo. You cannot see contentment from the wrong sources. You can only find contentment in the Lord Jesus Christ. Pero ito nga may sama ka ng loob. Galit ka. May tambo ka, may inggit ka, may inis ka. Pagpalagay nating inagrabyado ka, paano mo ito ma-overcome?
na ikaw bilang isang Kristiyano ay alam mo ang salita ng Diyos. Kasi si Paul may tinuturo eh. Yung contentment niya, sabi niya, I've learned the secret of being content. Ano yon? So ito na. Tandaan nyo ha, meron dyan sa loob na magkagalit si Syntyche at si Euodia. May mga resentment yan, may mga karga sa dibdib. Mga Kristiyano yan. Nasa loob yan ng church. Nagtataas yan ng kamay. Nagdudu 7 yan. Ha? So dito, mga magkakapatid, nagkakatampuhan. Ngay, paano ma-overcome yon? Number 1, buksan natin sabi ng Bible sa verse 6. Verse 6, by requesting. Ano yung re-request mo sa verse 6? Basahin natin. Sabi ng Bible, do not be anxious about anything. Huwag kang mabalisa sa maraming bagay. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So dito, number 1, para ma-overcome mo yung mga resentment, anuman yung situation, sabi ni Lord, sabi ni Paul, ibigay mo yung request mo kay Lord. Requests to God. Pag may request ka, ang lapit mo kay Lord. Kung minsan, ang request mo, magkasundo kayo, kinukwento mo sa iba yung sama ng loob mo sa Kanya. Ang request, kay Lord sinasabi, hindi sa kaibigan, kasi kung minsan yung kaibigan na yan, imamarites ka pa niyan. Si Lord, kapag kinuwento mo sa Kanya yung ano mo mga sama ng loob mo sa kapwa mo, maasahan mo yan dahil si Lord, hindi chismosa. So dito sabi ng Bible, present your requests to God. Anong situation mo ngayong gabi? Diba? May mga resentment ka ba? May mga galit ka? Sama ng loob? You're bothered tonight? At yung bothered na yan, na nararamdaman mo, sometimes it affects your Christian life. Kung minsan nakaka-apekto sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Paul, with prayer, sabi niya, yung prayer na yan, yung requesting na yan sa Panginoon, dapat with thanksgiving. So, dito makikita natin na sabi ni Lord, ano man yung situation mo ngayon, may mga resentment ka man sa kapwa, may tampo ka man, may situation ka bang hindi maayos at tulad ni Paul, present your request to God. Ang batuhan ng request, hindi kapatiran. Ang batuhan ng request, hindi si sister, hindi si brother. Chismis ka pa dyan eh. Ang batuhan ng request, present your requests to God. Kaya minsan magkakasamaan kayo na, uy, ba't mo kinuwento? Be, ba't mo kinuwento? Bro, ba't mo kinuwento? Tao yan eh. Kaya dito, ano man ang situation mo, sabi ng Bible, present your requests to God. Pag present mo na yung request mo kay Lord, with thanksgiving. Sabi niya, bakit? Salamat sapagkat meron kang Diyos na pinaglalagakan ng iyong problema. Kaya isipin mo ngayong gabi, una, may katampuhan ka ba? Tulad ni Euodia at Syntyche, yung resentment, wala. O ano na yung mga yung situation mo na hindi maayos? Sabi ni Paul, I've learned the secret of being content. Naranasan ko ang kapusin, managana, naranasan ko mawalan, magkaroon. Lahat ng situation na yan. Sabi niya, ang nagbigay sa akin ng lakas niyan, si Lord. Bakit? Sa Kanya ko inilapit. Kaya ngayong gabi, dito sa ating Wednesday Word, ano man yung daladala mong nasa dibdib mo, ano man yung karga mo dyan,
Sabi ng Bible, present your requests to God. Ang bigayan ng request, uulitin ko, hindi si brother o si sister. Lalong hindi yung crush mo. Lalong hindi yung classmate mo. Ang bigayan ng request, si Lord. Present your requests to God. Ang linaw nun. Kaya, overcoming resentment with contentment, una ba ay requesting? I-request mo yan kay Lord. Kaya ngayong gabi, ipunin mo na lahat ng request mo. At lahat ng request na yan, ay ilapit mo sa Panginoon. Iyakan mo si Lord. Umiyak ka sa Panginoon, ano man yung dala-dala mo na yan. Sama ng loob man yan, galit, hindi mo nagugustuhan ang sitwasyon mo ngayon. Lord, ganito yung cash flow ko. Lord, sumweldo ako ngayon, wala na namang natira. Lord, naglilingkod ako sa iyo. Pero bakit ganito ang takbo ng buhay ko, yung cash flow ko? See? Lord, ang dahil ko pang bayarin na hindi ko pa nababayaran. Kaya tonight, sabi ng Bible, present your requests to God. Requesting. Requesting. While you do the requesting, it must be accompanied by thanksgiving. Dapat ang puso mo may kasamang pagpapasalamat habang nagre-request ka sa Panginoon. Kinuwento ni Paul yung kanyang buhay kung paano siya natuto doon sa sekreto ng pagiging kontento. I learned the secret of being content. Natuto ako kung paano maging kontento. Number 1, by requesting. Number 2, sa verse 4. Ang linaw ng sinabi ni Paul, samantalang siya nasa loob ng kulungan. Sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Number 2, very obvious. Hindi lang requesting, kundi rejoicing. Hindi lang requesting, ayan o, rejoicing. So yung mga estudyante sa homiletics, nasusundan nyo ha, hindi lang requesting, kundi rejoicing. Ngayon, kinuwento ni Paul, the kind of life that he had at that time. Sabi niya, siya nakakulong dyan at tandaan nyo, itong Book of Philippians, sinulat niya samantala siya nakakulong. Could you imagine a Christian leader just like Paul rejoicing while in jail? Kaya mo bang mag-rejoice? Kaya mo bang magalak? Sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Samantalang nasa loob siya ng kulungan. Grabing contentment kasi nga sabi niya, I learned the secret of being content. So tinuturo niya na ano man ang situation, kakayanin mo dahil kay Kristo na nagbibigay ng lakas ng loob sa iyo, nagbibigay ng lakas sa iyo. So ang pangalawa, rejoicing in the Lord. So ibig sabihin, paano si Yodja at saka si Intike? Itong magkagalit na magkapatid sa Panginoon. Kung minsan alam niyo, di ba, pag may tampo tayo kay brother, kay sister, affected yung worship mo, hindi ka makapagtaas ng kamay pag naiinis ka kay brother o kaya kay pastor. Pag naiinis ka kay pastor, hindi ka makapagtaas ng kamay kasi naiinis ka kay pastor eh. So anong ginagawa mo? Damay. Minsan hindi na lang ako a-attend. Tapos idadamay ko yung gawain ni Lord na wala namang kasalanan. Magpapalate ako. Tapos maglalaylo ako sa ministry. Hindi ako mag-a-attend sa mga gawain. Ganun eh. Pero alam niyo, sabi niya dito, rejoicing. Ito maganda kay Paul. Kung saan nakaangkla yung kanyang kagalakan. Rejoicing in the Lord. Ang ganda nun. Magalak ka sa Panginoon. Huwag kang magalak dahil masama ang loob mo. Huwag kang magalak dahil may kagalit ka. Huwag kang magalak dahil wala kang pambayad sa Meralco. Huwag kang magalak kasi ang pangit ng situation mo. Sabi, magalak ka sa Panginoon. The fact na ikaw ay nasa Panginoon, alam mo ang Diyos na yan ay kaya kang back upan sa sitwasyon mo na napakahirap.
Kaya sabi niya rito, rejoice in the Lord. Eh, yung iba, lalo na pag ang best friend niya, ang kasiyahan niya sa church, kaya siya nagpupunta, pag nagkagalit na sila ng jowa niya, na siya nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, aba, hindi na makapag-worship service, hindi na maka-attend sa church sa matino, nagugulo na pati ministry niya. Sabi rito ng Bible, rejoice in the Lord. Kumbaga yung rejoicing mo, ang puhunan at pundasyon si Lord. Yung kagalakan mo kay Lord, hindi sa circumstances, hindi sa paligid. Kaya sabi niya, rejoice in the Lord. Ngayon, kung ikaw ay nagagalak sa Panginoon, kaya mong lumaban at manatiling matatag para sa Panginoon. Sobra naman yan, Pastor. Kaya ko ba yan? Oo. Kasi nasa Bible din yan eh. Verse 1. Tingnan niyo verse 1. Tingnan niyo verse 1 ha. Sabi niya, therefore my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord. In this way, stand firm. So, hindi lamang rejoicing in the Lord, but standing firm in the Lord. Kaya anumang situation ang kinalalagyan natin, kaya nating manatiling nakatayo kasi natutunan mo yung sikreto ng pagiging kontento. Ngayon, pagka yung hindi ka talaga kontento sa buhay, madami kang hahanapin. Puro sama ng loob. Alam niyo ba yung taong pintasera o pintasero ay napakahirap i-please? Sa totoo lang, yung bang wala ka nang nakikitang maganda, ginising ka na nga ni Lord ng umaga eh, hindi ka pa natutuwa. Hindi ka na nga nag-pray, hindi ka pa masaya. Dito sinasabi ko lang, you have to learn how to be content into whatever state we are. Naalala ko yung isang lalaki na fault finder. Sabi na fault finder yung, yun na, pintasero. Wala siyang ginawa kundi pintasan yung misis niya. Isang umaga, nakita ng mister niya na ang binigay sa kanyang pagkain ay yung sinangag at saka yung pritong pritong ano, yung itlog. Eh alam ng misis niya na paborito niya yung pritong itlog. Kaya ginawa ngayon niya, naupo na siya sa may table, tapos inintay niya yung pagkain niya. So binigay na ng misis niya yung kanya sinangag. At pagkatapos, yung paborito niyang fried egg. Alam niyo ba sabi ng mister niya? Ay nako, kung hindi mo to prinito, lagot ka sa akin. Grabe, ganun ka din. Instead na, wow, favorite ko to, salamat. Thank you. Alam niyo sabi niya, alay, kung di mo to prinito, aabutin ka sa akin. Grabe, napakapangit na ugali. Minsan na Christian, ganyan tayo eh. Hindi na nga tayo grateful sa ginagawa ng Panginoon. Pinipintasan pa niya yung ginagawa niya sa atin sa araw-araw. Kumusta ka? Saan nakaangkla ang iyong kagalakan? Sabi ni Lord, para magkaroon ka ng contentment na kaya mong labanan ng kahit na anong resentment sa buhay, kapag ang kagalakan mo, hindi sa jowa mo nakaangkla. Kapag ang kagalakan mo, hindi sa tao nakaangkla, hindi kay best friend, hindi sa mahal sa buhay, lalong hindi sa trabaho, lalong hindi sa ATM, lalong hindi sa sweldo, kung ang kagalakan mo ay na kay Kristo, kaya mong tayuan at mag-say ang amen sa sinabi ni Paul, magalak kayong lagi, inuulit ko, magalak kayo sa Panginoon. Kumusta ka? Ano nagpapasaya sa'yo? Si Christ? Ano nagpapasaya sa'yo? Si Lord ba talaga? O si Lourdes? Sino ba talaga nagpapasaya sa'yo? Si Kristo o si Chris? Sana maintindihan natin to, no? Kasi ang hirap na ang Kristiyano ay, mapapansin mo, Kristiyano masasabi, pero wala sa kanya yung palatandaan na siya kontento.
we always find ourselves na pinagpapalit natin si Lord dahil hindi nga tayo kontento sa maraming bagay. So dito, sinasabi ko lang, we have to rejoice. Number 1, requesting. Number 2, rejoicing. Masaya ka ba talaga? Siyempre, iba yung may pera ka at masaya ka. Pero kung minsan nasusukat yung kawalan pagdating sa ating katapatan. Pag may kulang na, hindi na praise the Lord. Pag marami kang answered prayer, panay ang praise the Lord. Nung may mga kulang na, hindi na praise the Lord. Erase the Lord. Yun ang nangyayari, pati si Lord kinakalimutan na. Kaya dito, balikan natin, overcoming resentment with contentment. Number 1, requesting. Number 2, rejoicing. Number 3, verse 9. Ano sabi ni Paul sa verse 9? Basahin natin. Sabi niya, whatever you have learned from me, anuman ang mga natutunan niyo sa akin, whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me. Grabe, walang lusot, no? Anuman ang mga natutunan nyo, natanggap nyo, narinig nyo, o nakita nyo sa akin, put it into practice. Anong resulta? And the God of peace will be with you. Ano sabi niya? Put it into practice. Ang pangatlo, responding. Paul wanted us to respond sa lahat ng ating mga nakita sa Kanya, lahat ng mga tinanggap natin, lahat ng mga aral, lahat yun. Whatever you receive, you heard, you learned, and you heard from me, put it into practice. So, He's demanding us to respond. He did not teach us just for the sake of teaching. He's expecting us to be changed. He's demanding us to respond. So, kumusta ka? Katulad ngayon, narinig mo salita ng Diyos. Hindi na dito pinag-aralan lang. Let's respond to the Word of God. Ito sabi niya rito, put it into practice. Kaya minsan, alam niyo, kaya ang hirap magtiwala kay Lord. Kasi hindi mo pa nasubukan ang mga pagpaparanas ng Diyos na kanyang mga pagkilos. Kasi ayaw nating gamitin yung faith natin, ayaw nating gamitin yung mga natutunan natin, ayaw nating i-apply yung mga natutunan natin. Kaya pagdating ng mga sitwasyon medyo mahirap para sa iyo, hindi ka makontento, natataranta ka. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong magbalisa sa maraming bagay. Sabi niya, sa halip, sabi niya, hingin ninyo sa Panginoon ng may pagpupuri, may pagpapasalamat. Sabi niya, all your requests to God. Kaya mapapasin mo, hindi lang talaga requesting, nandoon yung rejoicing and responding. When you respond do sa Word of God, pakikita mo yung pagbabago sa buhay mo. And when you respond sa Word of God, sabi nito ng Bible, you will overcome resentment with contentment. Dahil ang iyong kakontentuhan ay si Kristo. Are you contented with Christ? Pag sinabi mo, Amen, kontento na ako kay Kristo. Tingnan mo how you live. Check your habits. Nung ikaw ba ay naging Kristiyano, mas naghirap ka ba? Check your habits. Dapat mas lalo kang pinagpapala. Pero pag lagi kang mas lalo kang kinakapos, oops, baka may discontentment sa akin. Kaya ang dami kong gusto, ang dami kong gustong gawin, bandang huli, ikaw na ang pinahihirapan. So dito mga kapatid, usapan natin, overcoming resentment with contentment. Paul is demanding us to respond sa kanyang mga aral, sa kanyang mga turo. Sabi ng Bible, huwag lamang tayong tagapakinig. Tayo ay maging tagapagsagawa din. Pag nakita mo ang iyong sarili, katulad sa salamin, katulad ito sabi niya ng pakikinig na salita ng Diyos, tapos hindi naman inayos ang kanyang sarili, nakita na kanya sa salamin, baka tayo
narinig mo na salita ng Diyos, hindi mo ka nag-respond, sabi niya, sayang. Sayang ang salita ng Diyos na ating mga narinig. So ngayong gabi, let's respond. Ano ang sinasabi sa iyo ng Lord ngayong gabi? Let's respond. Tumugon tayo doon sa panawagan ng ating Panginoon. Okay? So, conclusion tayo. A Christian's contentment is not wealth dependent. Ulit ha, a Christian's contentment is not wealth dependent. Ang kakontentuhan ng Kristiyano ay hindi nakabase sa kayamanan ng mundo. Hindi wealth dependent. Hindi wealth dependent. A Christian's contentment is not wealth dependent. Ang ang kasapatan o kakontentuhan ng Kristiyano ay hindi nakadepende sa kayamanan ng mundo. Okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday